Sumampalataya lang ba kay Kristo ay maliligtas na? Bago tayo magsimula ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify pa kayo sa mga bagong uploads ko. Bilang isang tao, kadalasan sa ating naririnig na bawat isa raw ay may paninindigan kung ano ang kanyang gagawin at paniniwalaan. May kalayaan na magdesisyon sa anumang bagay na gagawin. Subalit, bilang isang makadiyos, kailangang ang lahat ng bagay na gagawin ay may kaugnayan sa aral na itinuro kung ito ba'y nakakabuti o nakakasama. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay mahalaga upang tayo'y makapag-ugnayan at manalig sa mga utos ng Diyos. Bilang Kristiyano naman, tayo ay dapat sumusunod sa mga utos ni Kristo. Ano ang turo ni Kristo upang magkaroon ng tiwala sa Diyos? Ganito po ang turo sa Marcos 11 sa talatang 22. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Malinaw po sa ating nabasa na ang pagkakaroon umano ng pananampalataya sa Diyos ay mahalaga raw ito. Subalit sa ating narinig, may ibang relihiyon na hanggang dito na lamang ang kanilang paniniwala. Sapat na daw na pananampalataya lamang sapagkat nakasulat raw na sumampalataya. Paano nila iniugnay ito sa paniniwala kay Kristo ay sapat na rin. Ganito ang ating mababasa sa Juan 20:29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Sumampalataya daw kay Kristo. Ito lang daw ang kailangan sa kaligtasan? Wala na daw bang dapat gawin? Subalit, may dapat po sana silang mapansin. Kahit halughugin mo pa ang Biblia, wala pong aral na sapat na ang sumampalataya lang para maligtas. Ano po ba ang kailangang ilakip kapag tayo ay sumampalataya? Ito ang sagot sa Santiago 2 sa talatang 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ang sabi sa talatang ating binasa, hindi pala sapat ang sumampalataya lang upang maligtas. Ano po ba ang dapat gawin? Kailangan po ay ang gawa. Bakit kailangan pa ito? Ituloy lang natin sa talatang 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Gayong alam na natin na sa pamamagitan po ng gawa ang pananampalataya ay nagiging sakdal. Sa paano naman po maituturing ang pananampalatayang walang lakip na gawa? Ipagpatuloy pa natin sa talatang 26. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, at gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ito ay itinuring na patay, kaya maling-mali po ang aral na sapat na ang pananampalataya lamang para sa kaligtasan. Napakahalaga po ang pananampalatayang may lakip na gawa, gaya ng nasusulat para ito ay maging sakdal. Sa pananampalataya kay Kristo, bakit po kailangan na may lakip na gawa? At anong gawain ang ating kailangan? Ganito naman ang turo ni Apostol Pablo. Filipos 1:29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ang pagtitiis o magtiis, ito ay isang gawang mahalaga upang maging sakdal ang ating pananampalataya. Ngunit, ito ba ay talagang kailangan ng lahat upang masunod ang kalooban ng Diyos? Ganito naman ang ating matutunghayan sa Hebreo 10 sa talatang 36. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Malinaw po na mahalaga at kailangan ito at ito ay kalooban ng Diyos na dapat gawin ng lahat ng nagsisampalataya. Napatunayan po natin na ang pananampalataya ay kailangang may kalakip na gawa upang ito ay maging karapat-dapat sa Diyos at kay Kristo.
Ano ang dapat gawin ng lahat ng tao kung ang dalawang ito ay ginagawa naman niya? Ganito ang nakasulat sa Juan 8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Ang sabi sa talatang ating nabasa, ang kailangan ay panatilihin lamang itong sundin. Ang tanong, hanggang kailan po dapat natin itong gagawin? Ganito ang sagot sa Mateo 24:13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ngayon ay alam na natin na hanggang wakas ang kailangan at ito ay dapat panatilihin. Mula sa ating napag-aralan kanina, mahalaga ang pananampalataya na may lakip na gawa. Subalit, atin muna ang titiyakin, sino lamang ang may karapatang gawin ang mga bagay na iyon? Lahat na po ba? Ganito naman ang sabi sa Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami rin naman ang nagsipaglingkod, subalit ayon sa ating nabasa, ang sumusunod lamang sa kalooban ng Ama ang siyang karapat-dapat. Upang hindi masayang ang pagtitiis ay dapat munang sundin ang kalooban ng Diyos. Ano ba itong kalooban ng Diyos? Ganito naman ang ating matutunghayan sa Efeso 1:9-10. Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa kanya sinasabi ko. Ang kalooban ng Diyos ay ang matipon ang lahat ng bagay kay Kristo. Dito matitipon ang may karapatang sumampalataya at gumawa ng ayon sa utos ng Diyos. Saan naman ito matatagpuan? Roma 12:4-5. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sa iisang katawan ay dito titipunin ng Diyos ang mga sangkap. Dito sa iisang katawan ang kalooban ng Diyos na dapat isagawa ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Ano naman itong katawan? Kolosas 1:18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Natunghayan natin sa ating binasa na ito po ay ang iglesia na katawan ni Kristo. At kung tatawagin, ito po ay ang iglesia ni Kristo. Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaunting kaalaman lang po mga kapatid. Dati po sa panahon ni Jesus, ginagawa nila itong pagbabatian na may halik. Pero sa henerasyon natin ngayon ay hindi na. Dahil ipinag-iingat tayo sa mga kumakalat na sakit o virus. Huwag niyo na pong pilosopuhin ito mga kapatid. Balik na tayo sa ating topiko. Ayon sa talatang ating nabasa, ang tunay po na sumasampalataya kay Kristo ay nararapat na maging sangkap ng katawan o ng iglesia ni Kristo upang magawa ang kalooban ng Diyos na magsagawa ng paglilingkod sa Kanya at matipon kay Kristo. Ano ang dapat gawin at tiisin dahil sa pananampalataya? Gawa 14:22. Na pinatitibay ng mga kaluluwa ang mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ikalawang Tesalonica 1, mga talatang 4-5.
Ano pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Maliwanag po na ang dapat tiisin ng mga naging kaanib ng Iglesia ni Kristo na may pananampalatayang may lakip na gawa ay ang pag-uusig at ang kapighatian. Bahagi po ng kalooban ng Diyos na sa pananampalataya ng mga hinirang niya ay ang magtiis. Bilang kaanib, ano ang payo sa lahat ng mga binigyang karapatan sa paglilingkod sa Kanya? Ikalawang Pedro 1, mga talatang 10 hanggang 11. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa ngayon, alam na natin na dapat na tayo ay maging masigasig at huwag matisod. Magpakatatag hanggang sa wakas. Ito po ay napakahalaga bilang mananampalataya. Kaya, para di masayang ang ating pagpapagal, gawin natin ang kalooban ng Diyos na mababasa natin sa talatang ito, na ito ang katotohanang itinuro ni Kristo. Huling talata na aking babasahin, 1:5-24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Kung sapat na ang pananampalataya kay Kristo at hindi na raw kailangan pang sumamba, malalaman ba ninyo ang mga utos ng Diyos at ang Kanyang mga kalooban? Paano ninyo matatanggap ang mga ipinag-uutos ng Diyos na dapat sundin at gawin kung hindi naman kayo sumasamba? Paano nyo rin mapupuri at maluluwalhati ang Diyos kung hindi naman kayo dumadalo sa mga pagsamba? Mga mahal na kapatid, naway buksan po ninyo ang inyong puso't isipan sa mga katotohanang ito. Ito po ang layunin ng bawat isa sa atin na kagustuhan ng Diyos upang makarating tayo sa tunay na paglilingkod sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong panonood mga mahal na kapatid. Sana'y marami tayong natutunan sa paksang ating tinalakay ngayon. Huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify pa kayo sa mga bagong uploads ko. Hanggang sa muli!